Hindi na po pwede yung abot langit na tinatawag na price surge, yung biglang pagtaas sa singil ng mga tinatawag na transport network. Uber po yan at Grab. Ayon sa LTFRB, hanggang times 2 na lang ang pwede ngayon. Kasunod dyan ng mga reklamo, umabot daw ng mahigit 1,000 piso ang pagtaas ng singil nila o yung tinatawag na price surge. Nakatutok si Salima Refran. Sa traffic ngayong holiday season, patok na patok ang transport network services tulad ng Grab at Uber. Pero dahil sa tindi rin ng traffic at dami ng pasahero, may mga reklamong naging sobra-sobra ang taas ng pasahe ng Grab at Uber. Sa mga natanggap na reklamo ng LTFRB, may umabot daw ng higit 1,000 piso ang biyaheng Mandaluyong papuntang Quezon City sa kasagsagan na tinatawag na price surge ng Uber at Grab. Ito yung biglang pagbabago ng presyo ng kanilang pasahe, depende sa demand at kondisyon sa mga lansangan. Dahil sa mga reklamo sa labis daw na price surge, nagpatawag na ng hearing ang LTFRB kasama ang Grab at Uber kanina. Matapos ang hearing, ipinag-utos na ng LTFRB na hanggang times 2 lang ang pwedeng itaas sa pamasahe tuwing may price surge. Pero hindi kasama sa utos kung anong oras ipapatupad ang price surge sa isang araw. Given the additional data that we already were able to hear from both Uber and Grab, to set a cap on the surge at times 2, okay? But to exclude the base fare. Dati umaabot pa raw ang surge sa times 5 at kasama pa ang base fare sa dapat bayaran. Kung halimbawa ang base fare mo ay 40 pesos at times 5 ang price surge, otomatikong magiging 200 pesos ang singil sa pasahero, hindi pa kasama ang bayad sa bawat kilometrong lalakbayin. Handa naman daw sumunod sa utos ng LTFRB ang Grab at Uber. Pero effective today yung order, but of course we have to take into account yung manpower is in Singapore, yung systems are in Singapore, yung algorithms will be adjusted, no? If we try to limit this, no, artificially, tulad po ng sinasabi ng order na to, posible pong magkaroon ng mga additional side effects tulad po ng loss of reliability. Ano po magsabihin nito? What this means is kapag binuksan nyo ang inyong application, may pagkakataon na wala kayong makikitang kotse. Tungkol naman sa pagtaas ng singil, oras na makarating sa destinasyon, sinabi ng Grab na flat rate ang kanilang singil na nakadeklara na oras na mabook ang biyahe. Pero ang Uber, maaari pang magtaas ng pasahe, depende sa ruta at tagal ng biyahe. When a rider takes Grab, the amount placed there is the amount that I will pay regardless of where the driver will pass? Yes, Your Honor, that's correct. But as for Uber, it may vary depending on where the driver passes? Yes, sir. So for Uber, ma'am, Your Honor, there is such a thing what we call fallback. So for example, if the rider takes multiple stops, we feel that would be unfair for the driver, since the driver basically the price quotation was from point A to point B. Imomonitor daw ng LTFRB maigi ang sitwasyon sa paniningil ng pasahe sa mga TNS mula ngayong araw. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.